And for some of you, this is financial gains mga kapiksi. No? Actually, napakaganda nitong spread nyo guys kasi magkakaroon ng mga positibong changes no sa inyong kabuhayan. For some of you guys, ito ay mga answered prayers, no? Itong mga pagbabago na to, parang mga answered prayers, itong mga kapiksi. And ang dala-dala nito sa inyo ay financial gains. Ibig sabihin, pwede magbago yung takbo ng buhay nyo. Yung mga dasal nyo, sinasagot yung mga dasal nyo, mga kapiksi. And again, no, financial gains. Pag sinabi, hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is third quarter kapalaran guys para ngayong July, August, September para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kung ano na lang yung unahin natin tong angel messages na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. By the way mga kapiksi, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet guys, may mga items tayo sa description box nitong video. Check nyo lang yung mga items doon guys, baka may magustuhan kayo. So grabe naman itong mga angel messages para sa inyo Capricorn. Unang-una, no, we have abundance. Yeah. So abundance, kasaganaan, pagpapala mga kapiksi, yan yung mga nag-aantay sa inyo guys ngayong third quarter ng 2025. So i-mind nyo na yan guys sa comment section. Mind, abundance, kasaganaan, pagpapala. Kailangan guys receptive kayo sa pagtanggap nito, no? Pag sinabing receptive, tingnan nyo yung kamay nila guys, nakaganon, no? Nakasalo. So pag sinabing receptive guys, ready to receive, handang tumanggap, no? Handang tumanggap ng mga biyaya, ng mga pagpapala. And para malagay kayo guys sa receptive state, kailangan palagi kayong grateful, appreciative, nagpapasalamat sa mga paparating sa inyo. So the more na nagpapasalamat kayo or sa mga natatanggap nyo, no? The more na nagpapasalamat kayo guys, the more na naaakit nyo yung mga biyaya sa buhay nyo. Okay? So be grateful for all your blessings guys. And then we have, if you believe mga kapiksi, no, pag sinabayan nyo ng paniniwala, ng pagtitiwala, no, that you can be, do, and have anything that you have, anything that you want, guys, lalong mas mapapabilis yung pagdating ng mga blessings sa inyo. Pero, guys, no, sa maniwala kayo at sa hindi, kahit hindi kayo maniwala pero nagpa-persist kayo on the thoughts, on the assumptions na pwedeng nyo siyang makuha, dadating at dadating din siya sa inyo. Pero syempre kapag sinubayan nyo ng paniniwala, matibay na pagtitiwala mga kapiksi, mas maaaring bumilis, no, yung pagdating ng blessing sa inyo. Okay? And another message guys is forgiveness mga kapiksi. So kailangan matuto kayong mag-forgive mga kapiksi. Comment down below if naka-resonate kayo guys, no. Kapag meron kayong mga negative na emotions, galit, anger, hatred, resentment, grudges, nagkakaroon kayo ng emotional blocks, no, nagiging balakid yan para hindi nagiging balakid yan sa pagpasok ng mga blessings. So kung meron kayo mga himotok sa puso nyo guys, kailangan nyo na siyang i-let go. Kailangan matuto kayong magpatawad para hindi na kayo mag-suffer and mawala na yung mga emotional blocks nyo mga kapiksi. Alright? Okay, so yan yung mga mensahe sa inyo guys. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo. So, shuffle ko to guys. Hanapin ko yung energy ng Capricorn. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin guys regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise, breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, Capricorn guys, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. 3 beses tayo maglalatag ng spread mga kapiksi. Isa para sa July, isa para sa August, isa para sa September. Pero anytime, sa loob ng third quarter guys, pwede nyo itong ma-experience mga kapiksi. And again, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, check nyo yung mga items sa description box nitong video guys. Baka may magustuhan kayo, pwede nyo na i-check out diretso. So, ito para sa yung first set of energies natin mga kapiksi. This is both negative and positive guys, no? Meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with an air sign. Ito guys, nakikita natin na for some of you, medyo balisa yung iba sa inyo. Dahil ito sa mga problema mga kapiksi, pero mawawala din ito guys, no, kasi merong tutulong sa inyo, no. Ito yung mga unexpected help, unexpected na tulong mula do sa mga taong hindi nyo inaasahan. Strong air sign energy guys, Aquarius, Gemini, Libra. So kung meron kayong mga pinagdadaanan, meron kayong mga konting stress na ma-experience mga kapiksi, matatapos din agad yan kasi meron taong tutulong sa inyo para malampasan nyo yung mga stress na yan mga kapiksi. And for some of you, this is financial gains mga kapiksi. No, actually, napakaganda nitong spread nyo guys kasi magkakaroon ng mga positibong changes, no, sa inyong kabuhayan. For some of you guys, ito ay mga answered prayers, no. Itong mga pagbabago na to, parang mga answered prayers itong mga kapiksi. And ang dala-dala nito sa inyo ay financial gains. Ibig sabihin, pwedeng magbago yung takbo ng buhay nyo. Yung mga dasal nyo sinasagot yung mga dasal nyo mga kapiksi. And again, no, financial gains. Pag sinabing financial gains, dagdag kita, dagdag kaperahan, dagdag pagkakakitaan yung pwede nyo ma-experience mga kapiksi. Okay, so i-mind nyo na yan guys sa comment section. Mind, dagdag kita, dagdag money, dagdag kaperahan. Okay, and for some of you guys, no, sabi ko nga, kailangan magkaroon ng forgiveness, no. So for some of you, focus on your healing mga kapiksi. Kung meron kayo mga hindi nararamdaman, ang mga nararamdaman na hindi maganda, physical, mental, emotional guys, mag-focus kayo sa inyong healing mga kapiksi. Meron din ditong mga good karma guys na maaari kayong ma-experience, no. So i-mind nyo to guys, itong mga positive changes na to, itong money, financial gains, healing, answered prayers, mga good karma. Yan yung i-mind nyo guys sa comment section. So what else mga kapiksi, tingnan pa natin kung ano pang pwede nyong ma-experience guys. Ilalatag muna natin lahat mga kapiksi. So for some of you guys, nakikita natin na medyo nagkakaroon ng konting yung relationship nyo guys, kung meron kayong mga karelasyon, partner o specific person, dito nagkakaroon ng roller coaster of emotions mga kapiksi. Ibig sabihin, minsan okay kayo, minsan hindi. Minsan sumasakit yung ulo nyo, minsan labi-dabi lang, ganyan. And normal naman to guys, no. I mean, wala namang relationship na perfect mga kapiksi. So yung relationship nyo, kung kayo may mga karelasyon, so parang nagiging roller coaster siya. Minsan okay, minsan hindi. And okay lang yan guys, as long as kailangan kasi sa relasyon talaga yung bukod sa love, 'di ba? Kailangan yung respect, yung trust, yung pagpapatawad, compassion, mga kapiksi, understanding, 'di ba? So lahat na para maging maayos kayo. Kasi for some of you, parang meron kayo unresolved issue nitong person mo. So kung ano man yung unresolved issue nyo guys, dapat pag-usapan nyo para matapos na. And kailangan magkaroon din ng acceptance mga kapiksi, no? Especially kung meron third party, tapos yung third party na yon past na, 'di ba? Kasi kung past na, tas paulit-ulit sinusumbat, abay hindi na matatapos yan mga kapiksi. So kailangan magkaroon ng forgiveness dito guys, okay? And for some of you, maaaring may bagong opportunity din kayo sa pagkakakitaan mga kapiksi. Kaya nga yung iba, no, sabi ko nga kanina, 'di ba, maaaring magkaroon kayo ng more money, more financial gains guys. So
nakikita natin na masyado kayo magiging busy, abala sa inyong kaperahan. Pwedeng bagong pagkakakitaan mga kapiksi, may mga bagong opportunity. Yung iba naman sa inyo parang as is lang, kung ano yung pinagkakakitaan nyo ngayon, yun pa rin yung pagkakakitaan nyo, pero mas medyo busy kayo guys. So, yeah, okay na yung busy guys, at least ibig sabihin ng busy, meron kayong pinagkakakitaan, di ba? Kesa naman sa tambay tayo, tas tambay na nagrereklamo pa, di ba? So, wag ganun mga kapiksi. Alright, so yan, i-mind man nyo yan guys, yung mga good news sa kaperahan, productive, yan. So, i-mind man nyo na yan sa comment section mga kapiksi. So, dito guys, sabi ko naman sa inyo mga kapiksi, kapag yung relationship nyo, parang roller coaster siya. Ibig sabihin, minsan okay, minsan hindi. Pero pag meron kayong unresolved issue guys meron kayong trust issue mga kapiksi. Earth sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. Pwedeng air element yung person mo guys, or air sign siya. May air element, ganyan. So, eto guys, kapag hindi nyo naagapan yung problema nyo sa relasyon, maaari kayong magkaroon ng separation mga kapiksi, no? Yung iba sa inyo, maaari magkalamigan. Pwedeng mag-cool off mga kapiksi, no? Pwedeng meron din kayong problema sa pera, or magkaroon kayo ng problema sa pera ng person mo. Ibig sabihin, financial issue, no? Baka nagdadamutan kayo sa pera, or what, or sa trabaho, ganyan. Baka dun yung ugat ng problema nyo. Pero nakikita natin na kapag lumala yung problema nyo at hindi nyo naagapan mga kapiksi, maaari itong mauwi sa hiwalayan guys, no? So, yeah. Sabi ko nga, kailangan nyong i-resolve yung mga issues nyo hanggat maaga para maiwasan yung mga ganyang klase ng mga problema, para hindi na lumala mga kapiksi. And on the good side naman guys, maganda naman yung performance level naman kayo guys pagdating sa trabaho, pagdating sa negosyo mga kapiksi. May mga small achievements kayo, no guys, minor victories. Pero minor man yan or small man yan mga kapiksi, it's still a victory. So this is something that you should celebrate guys. Sabi ko nga sa inyo, yung mga maliliit na accomplishments nyo, nagko-contribute yan sa malalaking accomplishments guys. Yung mga, ang tawag kasi dyan when it comes to manifestation is bridge of incidents. Ibig sabihin mga small movements hanggang sa ma-achieve nyo yung big desires nyo. Okay? So, i-celebrate nyo tong mga small wins nyo guys, kasi magko-contribute yan sa big wins nyo mga kapiksi. Alright, yung iba sa nyo guys parang meron ding chance na mag-abroad. So, kung nag-a-apply kayo ng trabaho sa abroad mga kapiksi, maaaring matuloy yan and maaari kayong makaalis ngayong third quarter ng 2025. Okay? So, i-mind nyo na lahat ng magaganda dito guys. Itong mga small wins, small victories, mga achievements, mga kapag-abroad, yan. Mga kalipad, yan. At saka lahat ng mga nabanggit ko magaganda guys. I-mind nyo na sa comment section, and comment down below guys kung nakiresonate kayo sa reading na to mga kapiksi. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with your course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. See you next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.